Dinurog ang lahat ng kalaban, nilinis ang mundo. At sa huli, itinatag ang number 1 sect sa immortal na kontinente ang Profound Sky Sect. Balita ko, inukit niya sa isang stone tablet ang lahat ng natutunan niya sa buhay. Sayang lang, simula nung namatay yung dating sect leader. Walang ni isang makaintindi sa mga sikreto ng tablet sa Profound Sky Sect. Kaya ayon, bumagsak ng malala ang grupo. Bumabas sa pang-siyam na antas. Awit, hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Pero may narinig ulit akong boses, ngayon ang pagsubok para sa mga disipulo ng Outer Court. Every 3 years to sa atin. Nakaupo sa taas, nagsalita ang kasalukuyang leader ng Profound Sky Sect, simple lang ang rules, ay patong nyo lang yung kamay nyo sa Spirit Altar Tablet, pag nagliwanag, pasado kayo. Yung mga hindi pasado, Teji, the joke, kicked out of the Profound Sky Sect. Gets nyo? Nagulat ang mga disipulo sa anunsyo. What? Expelled. Hindi kalayuan doon, may isang binata na nakaupo sa bato, may damo sa bibig, chill lang na nagmamasid. Tumingin siya sa malayo, iniisip. Di ko akalain na mabubuhay ulit ako sa katawan ng apo ko, at babalik pa sa sect na itinayo ko. Hala, mukhang tadhana nga to, isang panibagong chance para bumawi. Dasher, 36 na main gods, sigurado akong di nyo akalain na buhay pa ko, no? Pagbalik ko sa 9 heavens, gagamitin ko ang dugo nyo para buksan ang langit. Pagkasabi nito, sinuntok niya yung bato para ipakita yung determinasyon niya. May lumabas na masamang tingin sa mga mata niya, malapit na matapos ang masasayang araw nyo. Sherez, nagulat ang mga disipulo sa paligid, napatingin sila sa binata, at sumigaw, Jiang Chen, anong trip mo, kupal? Ewan ko, siguro natakot sa pagsubok kaya naging ganyan. 3 taon na sa sect, wala pa ring improvement sa cultivation, siguradong mapapaalis na yan ngayon. Sa kabilang banda, galit na galit yung leader, tinuro si Jiang Chen, at nagutos, Jiang Chen, huwag kang gumawa ng gulo sa seremonya, lumapit ka na dito. Dahil may sumigaw sa kanya, sumimangot si Jiang Chen, at malamig na nagsabi, gulo. Tapos naglakad siya ng cool, baliwala sa kanya yung leader. Nagngangalit sa galit yung leader, ikaw. Bamulong si Jiang Chen, kung gusto ko gumawa ng gulo. Ipinatong ni Jiang Chen yung kamay niya sa tablet, may lumabas na kulay dilaw na liwanag, unti-unting kumalat. Binabalot yung buong bato, kaya pumutok ito. Nagulat ang lahat sa nakakatakot na eksena. Gulat yarn. Paanong nangyari yun? Nasira yung foundation tablet. Sabi ng leader, sira na yung tablet. Iyak malala. Hindi pa natapos doon, sumigaw si Jiang Chen, pati langit, walang karapatang diktahan ako. Pagkasabi nun, bumulwak yung energy mula sa kamay niya, kumalat sa paligid, at tuluyang dinurog yung tablet. Tumingin sa likod ni Jiang Chen, natakot yung leader, hala, nagkaaberya. Pamatle yung mukha niya, at nagngangalit sa galit, sobrang tibay ng Profound Sky Tablet, kahit atakihin ng Divine Artifact, hindi matitinag, tapos ngayon basta na lang napandot ng isang trash. May mali, siguradong may binabalak na to, o sadyang katapusan na ng sect. Naisip to ng leader at napaluha. Sa gulat ng leader, isa-isang umalis yung mga disipulo. Alis na, di na ko magtetest. Pati yung foundation tablet sira na, anong klaseng sect pa to? Oo nga, mukhang kahit 9th year sect di na tayo qualified. Mas okay pang mag-asawa na lang at magtanim sa bukid. Napansin ni Jiang Chen yung nangyayari, at iniisip, ayan, natakot kayo no. Mga walang kwenta, tsaka isa lang naman yang batong walang silbi, kung di lang ako bored noon, baka nasa ilalim pa rin yan ng inidoro. Biglang, may isang matabang kamay na humila sa damit ni Jiang Chen, at kinakabahan na nagsabi, leader. Lumingon si Jiang Chen. Nakita niya sa likod niya yung isang matabang binata, na nag-aalalang nakatingin sa kanya, lagot ka ngayon. Tiningnan ni Jiang Chen yung binata, at humalakak. Sa isip ni Jiang Chen, mataba, may peklat sa mukha, si Hua Jia, ang nag-iisang kaibigan ng katawan na to, si Jiang Liu. Kaso may kakaiba sa katawan nito eh. Tiningnan ni Jiang Chen si Jiang Liu, at ngumiti, okay lang, huwag kang mag-alala, Jiang Liu. Biglang, may nagsalita, hey, yung mga disipulo na gustong magstay, itutuloy yung pagsubok sa Ninefold Gate. Narinig ni Jiang Chen, tumingin siya sa leader, at sumigaw, hoy, tayong dalawa na lang natira, wag na kaya natin ituloy. Nainis yung leader kay Jiang Chen kaya nanginginig siya. Pwede kang umalis sa Profound Sky Sect, pero hindi pwedeng labagin yung rules ng Profound Sky Sect. Kung tanggap ka ng 9 Paths Divine Will, pwede kang maging isang inner disciple. Nainis si Jiang Chen, at umalis, edi aalis ako, huwag kang magsisisi. Sa isip ni Jiang Chen, bakit parang di ko maalala na ako yung gumawa ng rule na yon?
Dali-daling sumunod si Jiang Liu kay Jiang Chen, hingal na hingal, "El leader, wait lang." Sa huli, pumunta sila Jiang Chen at Jiang Liu sa ancient training grounds. Tumingin yung leader sa papalayo nilang dalawa, at bamantong hininga, dalawang trash lang natira sa outer court, mukhang gusto na talagang mamatay ng profound sky sect. Dito naman kay Jiang Chen, binuksan niya yung pinto. Ito ba yung ancient training grounds? Ang daming estatwa na nakaayos. Pagkakita ng mga estatwa kay Jiang Chen, bigla silang nanginig. Tiningnan ni Jiang Chen yung mga pamilyar na figura, at gumalaw yung bibig niya, iniisip. Yung 8 disipulo ko, nung nasa 9 heavens tayo, lahat kayo kung makaimbento ng nickname para sa akin, di pa nga kita naparusahan eh. Sinugod ni Jiang Chen yung mga estatwa, at sinira sila, subukan niyo kung subukan. Sira, sira, sira. Pagkatapos ng ilang sandali, halos lahat ng estatwa ay sinira na ni Jiang Chen, maliban sa isa. Na sobrang pangit, galit na nagsabi si Jiang Chen, "Sino gumawa niyan? Anong tinatanga-tanga mo dyan? Ang pangit mo, bakit ka pa nag-e-exist? Mawala ka na." Natakot yung estatwa, umiyak ng umiyak, kaya wala siyang nagawa kundi magkawatak-watak. Si Jiang Liu, gulat na gulat sa nakita, anyari. Si Jiang Chen naman, nag-smirk lang, "TSS, sinusubukan niyo ba ako? Nagrebelde na kayo." Biglang bumukas yung pinto ng ancient training ground ni Leader Lu, sabay sabi, "Kung hindi kayo pasado, huwag niyo nang sayangin oras namin. Magsayang lang ng resources sa mga basurang to." Nanlaki yung mga mata ni Leader Lu at ng mga alipores niya, gulat na gulat sabay sigaw, "Santo! Banal!" Siya naman, nagngangalit ang ngipin. "Jiang Chen, anong ginawa mo?" Nagkagulo yung mga alipores at sumugod kay Jiang Chen, "Leader, bituin ng kamalasan yan. Panganib, patayin na yan." Nakinig naman si Leader Lu, at sumugod din, "Teji." Si Jiang Chen chill lang, nakakrus pa ang mga braso, sabay tingin sa mga natitirang kaluluwa, sabi. "Kailangan nyo tong i-explain. Alam kong nandyan pa rin yung mga natitirang kaluluwa nyo, ayusin nyo to. Kundi pagbalik ko sa 9 heavens." Sobrang takot yung mga kaluluwa, biglang may lumabas na liwanag, sabay sulat. "Gawing amo ang taong ito, hirangin siyang santo." Habang si Jiang Chen naman, lumulutang sa ere. Sa isip-isip niya, tuwang-tuwa, mga bata nga naman, ang gagaling. Yung mga tao sa labas, natulala sa takot, ito na ba yun? Utos ng mga Diyos. Tanggap na siya ng mga Diyos. Gusto bang wasakin ng langit ang all heaven sect namin? Hindi, gusto kaming ibangon. Tumingala si Jiang Liu, gulat at humanga, "Wow, kailan pa naging ganyan kalupit si boss?" Pagbaba niya, walang kahit anong cultivation o internal energy, ordinaryong mortal lang. Hindi matanggap ni Leader Lu yung katotohanan, sabay sabing, "Siguro yung utos ng mga Diyos, hindi para sa'yo, para sa akin to." Inis na inis si Jiang Chen. "Ang kapal ng face mo." Tanong ni Jiang Chen, sabay tingin sa mga tao sa harap niya, "Walang cultivation. Ano bang gusto niyong cultivation level para maging qualified?" Sabi ni Leader Lu, "Sa edad mo, dapat at least 3 ng bukas na spiritual meridians." Nagpout si Jiang Chen. 3 spiritual meridians lang sa edad na to. Minamaliit niyo talaga ako. Kung gusto ko, kaya kong buksan lahat ng siyam ngayon din." Nganga yung mga alipores ni Leader Lu sa sinabi ni Jiang Chen. Tapos nagtawanan ng malakas, "Anong pinagsasabi ng batang to? 9 na spiritual meridians agad. Nakakatawa, bata nga naman, hindi alam kung gaano kahirap mag-cultivate. Basura talaga." Ngumisi si Jiang Chen, sabay higpit ng kamao, at biglang naglabas ng energy. "Mga walang galang, pati ba naman sinabi ng mga ninuno nyo, hindi kayo naniniwala?" Nung nakita nila yung energy na nilabas ni Jiang Chen, nawala yung ngiti sa mga mukha ng mga alipores ni Leader Lu, napalitan ng pagkabigla. Sa isip nila, paano kaya niyang buksan ang mga spiritual meridian? Nung nakita nila yung spiritual chi na hinihigop ni Jiang Chen, hindi sila makapaniwala, sabay sigaw, nagpakita ng pulang aura, pumasok ang primordial chi sa katawan niya, nabuksan na yung unang spiritual meridian niya. Imposible, siguro tsamba lang. Sa immemorial divine continent, ang cultivation ay nahahati sa martial arts at Dao cultivation, at ang martial arts ay may 4 na realms, sensation, spirit, body, thought. Bawat realm ay may 3 level, upper, middle, lower. Nag-isip si Jiang Chen sabay silay. Sira na talaga ang all heaven sect, kaya pala pinag-uusapan. Isa pa naman to sa mga sektang itinayo ko, pagkatapos nito kailangan kong ayusin. Sa puntong to, natakot at natauhan yung mga tao. Hindi tsamba, nag-breakthrough ulit. Wala pang kalahating oras. Hindi ka panipaniwala. 4, 5, 6, 9 na.
Sa loob lang ng maikling oras, naging spirit realm martial artist na siya. Sinong makakasabay sa ganong kabilis na cultivation? Nag-isip si Jiang Liu, siyam na spiritual meridians. Sana all. Nga si Leader Lu, hindi makapaniwala sa nakikita niya. Dahan-daang damilat si Jiang Chen. Sabay pagpag ng alikabok sa kamay niya at hamon, "O ano, Leader Lu? Okay na ba to?" Sumimangot si Leader Lu, nagngangalit ang ngipin. Paano niya nagawa yun? Itinuro niya si Jiang Chen, sabay anunsyo, simula ngayon, si Jiang Chen na ang Holy Son ng All Heaven Sect, ang magiging leader sa hinaharap. Hindi makapaniwala yung mga tao. Pero sa huli, napilitan silang magbigay galang kay Jiang Chen. Greetings, Holy Son. Pero hindi pa rin masaya si Jiang Chen, Holy Son? Hahayaan niyo ang isang old ancestor na maging successor niyo? Dinuro ni Jiang Chen yung mukha niya, sabay sabing lalo nang humihina ang All Heaven Sect, at malaki ang kinalaman dyan ng leader. Sa tingin ko hindi nyo na kailangan pang hirangin akong Holy Son, ilipat nyo na lang sa akin yung pwesto ng leader. Inis na itinuro ng alipors ni Leader Lu si Jiang Chen sabay sigaw, bastos. Paano mo siya kinakausap ng ganyan? Mas kalmado si Leader Lu, sabay sabi, bata, dahan-dahan lang sa cultivation, baka mamatay ka agad. Pumikit si Jiang Chen sabay sabing, talaga ba? 3,000 years ago, yung All Heaven Sect magaling sa chi training, alchemy, formations, at talisman. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano ba ang alam mo? At anong mga skills na ang nawala? Sumampa si Jiang Chen sa lupa, sabay lipad sa harap niya. Isa pa, sa pamumuno mo, naging 9th rate sect na ang All Heaven Sect, tapos ikaw bilang leader, hindi pa rin nakakapasok sa Dao Realm. May mukha ka pa bang magpatuloy bilang leader? Nagtitigan silang dalawa, at nag-spark pa. Sabi ni Leader Lu, isang spirit realm cultivator na siyam pa lang ang spiritual meridians ang binuksan, walang karapatang husgahan ako. Gusto mong maging leader? Pagbibigyan kita. Nagbigay siya ng kondisyon, sa loob ng 1 taon, kung mahabol mo ang cultivation ko, ililipat ko sa iyo ang pwesto ng leader. Walang pag-aalala si Jiang Chen, sabay sabi, 1 taon. 3 buwan lang, sapat na. Tapos hindi niya nakalimutang magpaalala, sa loob ng 3 buwan, kung hindi ako nakapasok sa Dao Realm, gawin niyo sa akin ang gusto niyo. Sa panahong yun, huwag niyo akong istorbohin sa pag-cultivate. Pagkatapos nun, pumasok na siya sa loob ng Leader's Hall. Nagtatakang nagtanong yung alipor sa labas, Leader, di ba kayo lang ang pwedeng pumasok dun? Walang nagawa si Leader Lu kundi sumigaw. Shut up, sabi niya, isang hamak na spirit realm cultivator, gustong pumasok sa Dao Realm, naghahanap ka talaga ng kamatayan, pagbibigyan kita. Sa kabilang banda, pinagmamasdan ni Jiang Liu ang lahat, puno ng pag-aalala, grabe ang lakas ni THN ka ngayon, kaya ko pa kayang makasama siya. Awit. Sa labas ng buong sekta, isang gusali ang mapapansin, mukhang desolado at walang buhay. Mukhang ghost town ang Peg. Dito, naghaharap ang Hul Sect at flourishing martial sect. Mukhang miserable ang Hul Sect, samantalang hambog at parang mga basegulero naman ang flourishing martial sect, habang namumutya, kahit isang atake namin hindi nyo kayang saluhin. Ganyan ba kalakas ang pinakamalakas na disipulo ng inner sect ng Hul Sect? Sa lagay na yan, feeling ko malapit na kayong mag-disband. Walang kwenta ang hamon nyo, walang lumalaban eh. Mga duwag. Seryosong sabi ng disipulo ng Hul Sect, respeto naman sa sect leader namin, galangin nyo naman kami. Kahit konti lang. Pero binugbog din yung kawawang disipulo, iyak malala. Teji na sana. Tumatawa ng parang demonyo ang taga-flourishing martial sect leader. Ibig mong sabihin, mas mahina pa sa Grand Elder namin ang sect leader nyo? Wala akong pakialam sa kanya. Ano bang magagawa niya sa akin? Halos pumutok na ang mga ugat sa galit ng sect leader Lu. Pero di siya pwedeng magwala, elder mo ng inyong sekta, medyo sumusobra na yata ang disipulo nyo. Habang nakahiga sa lupa yung disipulo, sumisigaw, huwag mo akong patayin, Mu Fenggu. Sa panig ng flourishing martial sect, nanliit ang mga mata niya, medyo naiinip na sabi, at ano naman kung sino ka? Di ba't mas mahina ka rin naman? Inilahad niya ang kanyang kamay, nagpakawala ng spiritual energy. Natarantang sumigaw si sect leader Lu. Tama na, pero bago pa man siya makapagsalita, tinakpan na ni Mu Fenggu ang bibig niya, kung pati sect leader niyo mahina, bakit kailangan pang mag-exist ng Hul Sect? Tumalsik si sect leader Lu, dumura ng dugo. Awit, nakadikit na lang sa pader ang grupo ni sect leader Lu. Walang naglakas loob na lumaban, hinayaan na lang nilang pumasok ang grupo ng flourishing martial sect sa loob ng Hul Sect. Nagutos si Mu Fenggu, dalhin niyo ako sa main hall ng sect leader. Simula ngayon, ang Hul Sect ay officially isasama na sa flourishing martial sect. Ma rights.
Pagkatapos, nakaupo si Sect Leader Lu at yung disipulo kanina. Malungkot si Sect Leader Lu. Haze, hahayaan ko bang mawasak ang whole sect sa mga kamay ko? Parang may naalala yung disipulo, Sect Leader, si Jiang Chen. Walang ganang sabi ni Sect Leader Lu, anong magagawa ng isang Spirit Realm Grand Perfection Cultivator? Pagtatanggol ng disipulo, pero nag-breakthrough siya sa siyam na spirit veins sa loob lang ng ilang sandali, baka may mangyaring himala. Inalala ni Sect Leader Lu si Jiang Chen, napaisip. Kailangan ko na ba talagang magmakaawa sa kanya? Sa kabilang banda, umalingaw ang pangungutya ng flourishing martial sect, mga basura, mukhang ngayon na ang katapusan ng whole sect. Humigpit ang pagkakahawak ni Sect Leader Lu, nanlilisik ang mga mata, hindi ako papayag. Hindi pwedeng mawasak ang whole sect sa mga kamay ko. Sa kabilang dako, nakaupo pa rin si Jiang Chen at nag-cultivate, naglalabas ng spiritual energy sa buong katawan. Bulong ni Jiang Chen, panlabintatlong spirit vein, completed. Slay. Dahan-daang umupo si Jiang Chen, sa kanyang palad ay isang nagliliwanag na bola ng spiritual energy. Pag-aanalisa ni Jiang Chen sa kanyang isipan, ang Nine Heaven Stellar Art na ito ay kayang magbukas ng 36 na spirit veins, pagkatapos ma-cultivate hanggang sa grand accomplishment, kayang buuin ang 36 na spirit veins para maging mga celestial stars. Ang celestial stars ay hindi mamamatay, ang true chi ay hindi mauubos, kaso mukhang walang nakapagbukas ng higit sa siyam na spirit veins kaya ginawa itong low-level na technique. Ngayong reincarnated na ako, hindi ko na kailangang maranasan ang pagbubukas ng mga veins na naranasan ko noong nakaraang buhay. Nagtatakang nakaupo si Jiang Chen sa tore, pero natatandaan kong iniwan ko ang teknik na to sa Scripture Pavilion, bakit hindi yun pinag-aralan ng mga apo ko? Mga tamad, tumingala si Jiang Chen, nakita niyang dumating si Sect Leader Lu, mukha siyang miserable, nahihirapang magsalita. Ikaw, si Jiang Chen na nakaupo sa itaas ay nagtanong, ano, napag-isipan mo na? Gusto mo na bang ibigay sa akin ang posisyon mo? Naiinis si Sect Leader Lu pero walang magawa, kung hindi lang dahil sa mga disipulo ng flourishing martial sect na humamon, sa tingin mo hahanapin kita. Filingero, nag-iisip na tanong ni Jiang Chen, bakit ka na naman nabugbog? Marites, sa hindi makapaniwalang mukha ni Sect Leader Lu, walang lakas na sabi, natalo na ang pinakamalakas na disipulo ng inner sect, mukhang katapusan na ng whole sect natin. Nagulat si Jiang Chen, talaga. Inaapi kayo ng ganyan, paano ka naging sect leader? Kaloka, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkadismaya, ang number 1 sect na itinayo ko noon, napunta sa ganitong sitwasyon. Awit, sino bukang magpaliwanag ni Sect Leader Lu, yung flourishing martial sect na yun? Bago pa man siya matapos magsalita, nagpakawala ng aura si Jiang Chen at sumugod palabas para harapin ang flourishing martial sect. Sumusugod ang flourishing martial sect, walang awang pinapatay ang mga tao ng whole sect, walang pinapalampas. Mga basura, walang makakatalo sa flourishing martial sect. Hinawakan ng taga-flourishing martial sect ang kwelyo ng disipulo ng whole sect, mayabang na sinabi, sobrang hina na ng whole sect, sa tingin ko malapit na kayong mag-disband. At saka nag-apply na kami sa Martial Pavilion para mag-upgrade. Malapit na kaming maging 8th rate sect, mas malakas pa sa 9th rate sect nyo. Sana all. Tumingin si Sect Leader Lu kay Jiang Chen at sinabi, Jiang Chen, ang pinakamababang cultivation nila ay body refinement lower stage, kung matatalo ka, hindi lang mapapahiya ang whole sect. Nanliit ang mga mata ni Jiang Chen, ha? Parang may mukha pa ba ang whole sect ngayon? Sherez, ang dignidad ay nakukuha sa pamamagitan ng laban, hindi sa dada. Face slapping. Pagkatapos magsalita, naglakad si Jiang Chen na puno ng kumpiyansa. Hindi mapakali si Sect Leader Lu sa likod at nagtanong, paano kung hindi mo kaya? Walang pakialam si Jiang Chen, hindi ko kaya? Pag-aanalisa ni Jiang Chen sa kanyang isipan, nabuksan ko na ang 13 spirit veins, sobra-sobra ang true chi sa katawan ko. Kahit body refinement lower stage, o kahit middle stage, hindi kayang sirain ang depensa ko. Humakbang si Jiang Chen. Sabay-sabay na kayong sumugod. Pagkatapos ay inilahad niya ang kanyang kamay para haminin ang mga disipulo ng flourishing martial sect. Tumingin kay Jiang Chen ang mga taga-flourishing martial sect habang tumatawa. Ikaw ba ang holy son ng whole sect, isang maliit na basurang spirit realm? Kinamot ni Jiang Chen ang kanyang tenga at sinabi, hindi niyo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Sabay-sabay na sumugod ang mga disipulo ng flourishing martial sect, huwag niyong sayangin ang oras ko. Inilahad ni Jiang Chen ang kanyang kamay para manghamon. Biglang nagbago ang ekspresyon ng disipulo, gusto mo na bang mamatay? Sumugod siya pasulong, nagpakawala ng apoy, kaya kitang durugin sa isang daliri lang. Filingero,
Napakunot noo si Jiang Chen at sinabi, isang daliri lang. Seryoso. Yung disipulo ng Prosperous Martial Sect sa kabilang banda, todo labas ng spiritual energy. Isang atake ng espada kay Jiang Chen. Tuwai be Thursday. Yung espada niya, pagbaba, grabe ang impact. Naglalabas ng spiritual energy. Yung mga Marites ng Prosperous Martial Sect, todo cheer, patayin nyo. Ang galing-galing ng senior brother namin. Si Sect Leader Lu, nakita ang eksena, gulat na gulat at umatras, ba't ba kasi umaasa pa ako? Ang tanga ko, yung disipulo, tumatawa ng parang baliw, oo, ang yabang mo, mamatay ka na. Pero di pa siya tapos magsalita, may lumabas galing sa usok, boses na sobrang lamig, ito ba yung sinasabi mong isang daliri lang, dudurog sakin? Nanlaki ang mata ni Sect Leader Lu sa gulat, pati yung mga taga-Prosperous Martial Sect. Impossible. Yung Tuwai be Thursday ay isang huang grade na teknik, isang atake lang, dudurog ng bato. Paanong walang nangyari sa atin? May lumabas na spark sa mata ni Jiang Chen, at nagyayabang na sinabi, sabi ko nga, sabay-sabay na, huwag nang magpatumpik-tumpik. Yung mga taga-Prosperous Martial Sect ay sobrang nagalit, nag-charge na parang mga baliw, ang yabang mo, gusto mo atang mamatay. Ngayon, ituturo namin sa'yo kung paano maging masunurin. Ang Xiao family, magtuturo sa'yo ng leksyon. Naglabas sila ng apoy sabay-sabay kay Jiang Chen. Si Sect Leader Lu, takot na sumigaw, Jiang Chen. Umiwas ka. Si Jiang Chen, nakatayo lang sa gitna, hindi tinatabla ng apoy, at kalmadong sinabi, mga walang kwenta. Winasiwas ni Jiang Chen yung kamay niya at tinanggal yung apoy, at sinabi ng may pagmamaliit. Kumain ba kayo? Nagulat yung mga tao at nasabi. Halimaw ba to? Si Jiang Chen naman, nakangisi. Ngayon, turn ko naman. Spiritual Meridian Open. Inilahad niya yung kamay niya, at naglabas ng kidlat, at kumalat sa paligid. Yung mga tao, nakita yung lakas, nanlaki ang mata, at sumigaw sa isip nila, hindi. This is not good. Nag-form sila ng shield, pero walang nagawa yung shield. Tinamaan sila ng spiritual energy at tumilapon. Tumingin yung mga taga-Prosperous Martial Sect sa eksena, at nag-evaluate, ganito ba kalakas ang spiritual meridian? Pati apat na senior brother na nag-team up, di kaya siyang talunin. Si Mu Fengwu ay umismed. Ang galing naman ng Holy Child na to. Lakas ng loob pumatay ng disipulo namin sa harap ko, kala mo hindi ako nag-e-exist. Hindi nagpatalo si Jiang Chen at ng asar. Prosperous Martial Sect, talo pa more? Sa isip niya, iniisip. Yung matanda na to, may upper stage nascent soul realm, kung maglalaban kami ngayon, wala akong chance manalo. Si Mu Fengwu, hawak yung espada, itinutok sa harap, at dahan-daang nagsabi, talo ka man o panalo, ngayon, dalawa lang ang pakay ko bilang representative ng Prosperous Martial Sect. Una, bumisita sa bundok, pangalawa, utos ng sect leader, gawing subordinate ng Prosperous Martial Sect ang Total Sun Sect. Sumuko o mamatay, Thousand Hands Azura, lumipad si Mu Fengwu, at biglang nagkaroon ng maraming kamay na may hawak na espada. Yung mga tao, nakita si Mu Fengwu, takot at sumigaw sabay takbo, wag. Wag niyo kong tamaan. Takbo. Si Sect Leader Lu, napaupo na lang, walang pag-asang sinabi, Jiang Chen, bakit mo pa kasi ginalit yung matanda na yon? Ngayon, pati yung mismong gate ng Total Sun Sect ay sisirain na. Kung hindi ako pumayag, tuluyan ang mawawasak ang Total Sun Sect. Napahawak si Jiang Chen sa noo niya, at naiinis sa isip niya. Paano naging ganyan yung sect leader ng Total Sun Sect? Nakakahiya kayo kay Lolo. Tumingin si Jiang Chen kay Sect Leader Lu at nagsabi, lumayas ka na dito, wala ka nang pakialam. Galit na sumigaw si Sect Leader Lu, anong sinasabi mo? Jiang Chen, umalis ka na. Akala mo ba may magagawa ka, isang immortal na tulad mo? Galit na tumingin si Jiang Chen kay Sect Leader Lu at nagtanong, daig pa ng elder ng kalaban yung Sect Leader ng Total Sun Sect? Anong silbi mo bilang Sect Leader? Bibigyan kita ng 10 segundo. Paalisan mo yung mga taga-Prosperous Martial Sect sa Total Sun Sect, kung hindi, mamatay kayong lahat. Sa kabilang banda, tumingin si Mu Fengwu sa mga tao ng Total Sun Sect, at galit na sumigaw, ang liit-liit nyo, ang lakas nyo mangyabang. Assassin Guanyin. Nagpakawala si Mu Fengwu ng atake, imahe ng isang malaking vortex na sumisira sa lahat ng madadaanan. Takot na sumigaw si Sect Leader Lu, delikado. Inilahad ni Jiang Chen yung kamay niya, at naglabas ng green light. Hulihin niyo yan. Yung light, parang ahas, lumapit kay Mu Fengwu. Nagpanik siya. Ang lakas ng pressure.
Mabilis na tinamaan si Mu Fengwu ng green light, at bumagsak sa lupa. Umismed si Jiang Chen. Sa teritoryo ko, gusto mo pa kong patayin. Yung mga tao, nakita si Mu Fengwu na patay na, nagulat na sumigaw, patay na. Paano nangyari yun? Masaya sa isip si Jiang Chen. Kung sa ibang lugar to, hindi ko kayang patayin, pero ngayon, nasa Total Sun Sect ako, yung mga natitirang kaluluwa ng mga disipulo ko, tutulungan ako patayin kayong lahat. Sobrang takot yung mga taga-Prosperous Martial Sect, tumalikod at tumakbo, halimaw. Takbo. Tumingin si sect leader Lo kay Jiang Chen at nagtatakang nagtanong, paano mo nagawa yon? Hindi niya pinansin si Jiang Chen, at inis na sinabi, wala kang pakialam. Binibigyan sana kita ng chance, pero mukhang hindi ka karapat-dapat maging sect leader. Sobrang nagalit si sect leader Lu, itinuro si Jiang Chen, hindi ako karapat-dapat. Akala mo ba ikaw karapat-dapat? Nakita ni Jiang Chen na nagbabago ang isip nito, kaya malamig niyang binyantaan, subukan mong gumalaw. Mu Fengwu ang magiging resulta. Nang makita si Mu Fengwu na patay sa lupa, si Leader Lu ay natakot at hindi makapagsalita. Inutusan ni Jiang Chen ang kanyang mga tauhan, kausapin niyo ang Martial Pavilion, sabihing palitan ang leader ng Tuan Fern Giao, at kumuha rin kayo ng ilang Spirit Stones sa Treasure Depository para sa akin. Nakatayo lang ang mga tauhan at nag-aalinlangan. AHM, nagbago ng isip si Jiang Chen, ako na lang kukuha, ang babagal niyo. Ako na nga, sa loob ng Treasure Depository ng Tuan Fern Giao, gulat na gulat si Jiang Chen nang makita niyang halos walang laman ang lugar. Nagmamadaling nagtanong, nasaan na yung mga rare and precious treasures na iniwan ko dito? Anyari, pumintig ang sentido ni Jiang Chen at pag-alit na sumigaw, mga walang kwentang nilalang. Makalipas ang ilang sandali, tinanggap na rin ni Jiang Chen ang katotohanan. Malungkot niyang inutusan ng kanyang tauhan, ihanda mo ang isang spirit horse para sa akin, pupunta ako sa Pill Pavilion. Sa isip-isip ni Jiang Chen, kung makapagliandan ako sa Pill Pavilion, baka may salba pa ako. Ilang sandali pa, ang tanawin sa harap niya ay muling nagpatanong kay Jiang Chen. Kumuha ang tauhan ng isang matandang asno at nakangiting nagpakilala, Leader, wala na pong spirit horse, pero ayos na rin po itong asno. Mula rito hanggang sa Green Cloud Town na 30 milya ang layo, hindi po ito mapapagod. Sa Green Cloud Town, walang nagawa si Jiang Chen kundi sumakay sa matandang asno. Sabi ni Jiang Chen sa sarili niya, ako na yata ang unang leader na sumakay sa asno. Awit, pag may pera na ako, bibili talaga ako ng spirit horse. Hindi nagtagal, dumating ang grupo ni Jiang Chen sa harap ng gate ng syudad. Hinarang sila ng mga sundalong nagbabantay, at mapanuyang sinabi, hoy ikaw na nakasakay sa asno, hindi ka pwedeng pumasok dito. Nagbago ang ekspresyon ni Jiang Chen, at binigyan niya ito ng isang malamig na tingin. Hinawakan ni Jiang Chen ang rende ng asno, itinaas ang kanyang kilay at sumimangot, na may ekspresyon na walang pakialam, anong sinabi mo? Tumawa ang dalawang sundalong nagbabantay sa pinto, bawal ang hayop sa Green Cloud Town, hindi mo ba alam? Hindi pa ako nakakita ng cultivator na nakasakay sa asno, nakakatawa. Sumeryoso si Jiang Chen, ako ang leader ng Tuan Fern Giao. Tumabi kayo, ang dalawang bantay ay talagang walang modo at patuloy na nanunuya. Anong klaseng sekta yung Tuan Fern Giao? Narinig mo na ba yan? Sagot naman ng isa, hindi, baka kung saan lang yan, alam mo naman, may mga taong gustong gumawa ng sarili nilang cheap na sekta. Nang marinig ito, galit na galit si Jiang Chen at mariing inulit, mga hamak na nilalang. Dahil sa galit, binigay ni Jiang Chen ang kanyang lakas sa isang palad na sumampal sa dalawa. Kasabay nito, cheap na sekta daw o. Ang suntok ay napakalakas kaya tumalsik ang dalawa sa magkabilang pader ng syudad. Pareho silang malubhang nasugatan at umuubo ng dugo. Iyak malala. Gulat na gulat ang dalawang sundalo na nakatitig kay Jiang Chen, nanginginig ang boses, hindi maaari. Paano ang isang Spirit Realm Cultivator ay nakasugat sa aming dalawang Body Refinement Realm Cultivators? Lumapit si Jiang Chen sa kanila, nagliliyab ang mga mata ni Jiang Chen. Pwede na ba akong pumasok ngayon? Habang kumakain ng damo, tiningnan ng asno ang dalawang sundalo nang may paghamak. Ang dalawa, na may mga pasa sa mukha, ay natakot at nagtago sa isa't isa, iniisip. Ito ang killing intent. Balak niya talaga kaming patayin. Ngumiti ang dalawang sundalo at binuksan ang daan para kay Jiang Chen, sige po, sige po. Ngumiti si Jiang Chen, sana ganyan na lang lagi. Pumasok si Jiang Chen habang nag-uunat, kailangan pa talagang akong gumamit ng lakas, ang sakit na ng mga buto ko. Tiningnan ng dalawang sundalo habang nagngangalit ang kanilang mga ngipin,
na may ekspresyon ng hindi pagpayag. Dinala ni Jiang Chen ang asno sa harap ng isang tindahan, at iniwan ang asno sa bakuran. Binuksan ni Jiang Chen ang pinto at nagsalita, "Hoy mga empleyado." Ngumisi ang dalawang sundalo at palihim na kinaligan ng tali ng asno. Mga Marites talaga. Pumasok si Jiang Chen sa tindahan at nagtanong sa taong naroon, "Meron ba kayong blood spirit grass?" Sabi ni Jiang Chen sa isip niya. Ang blood spirit grass ay isang medicinal material na sumisipsip ng essence ng lupa. Kung mayroon ako nito, makakagawa ako ng spirit peel para mapataas ang aking lakas. Mukhang hindi pinapansin ng tindero si Jiang Chen, at patuloy na ginagawa ang kanyang ginagawa, hindi tumitingin at sumagot, "Hindi ako empleyado, mamaya ka na lang magtanong." Biglang may bamulong mula sa likuran na umagaw sa atensyon ni Jiang Chen. Pumasok sa pinto si Lin Yun na yakap-yakap si Zhu Nhi, at mapanuyang nagsalita, "Ang cheap ng suot, bibili ng blood spirit grass. Binilang mo ba ang spirit stone sa bulsa mo?" Si Zhu Nhi naman, todo dikit kay Lin Yun at naglalambing, "Lin Yun Gej, gusto rin ni Zhu Nhi bumili ng blood spirit grass." Napatingin din si Jiang Chen, puro dumi ang sarili, iniisip. Dapat ko nang palitan ang mga damit na ito. Pinagpigan ni Jiang Chen ang alikabok sa kanyang damit. "Bakit? Akala mo ba hindi ko kayang bumili?" May paghamak sa boses ni Lin Yun. "Siyempre, dahil ang blood spirit grass na ito ay regalo ko para kay Zhu Nhu Mei. Rare ang blood spirit grass dito sa bayan, isa lang ang meron ng Peel Pavilion, sa tingin mo ba karapat-dapat kang makipagkumpetensya sa akin?" Habang nagsasalita, naghagis si Lin Yun ng isang spirit stone. Sabi ni Lin Yun, "Itong mid-grade spirit stone ay sayo na, kunin mo na at umalis ka na." Gamulong ang spirit stone sa paanan ni Jiang Chen. Madilim ang mukha ni Jiang Chen, at walang sinabi. Sa sandaling ito, tinapakan ni Jiang Chen ang spirit stone sa lupa, at nang hamon. "Gusto mo na magpaubaya ako sayo? Tignan natin kung sino ang bibili ng blood spirit grass sa Peel Pavilion ngayon." Pagkatapos, kinuha ni Jiang Chen ang brush at nagbuhos ng tinta. Ang Peel Pavilion ay nakabatay sa mga gamot. Sinimulan ni Jiang Chen ang unang stroke sa papel. "Siyempre, gagamit ako ng peels para makipagpalitan." Bumili si Jiang Chen ng brush at tinta, lumitaw ang mga linya ng teksto sa kanyang paningin. Pagkatapos sumulat ni Jiang Chen, niligpit na niya agad yung gamit niya. Hawak-hawak yung papel na sinulatan niya, kitang-kita sa mukha niya yung satisfaction. "Feeling proud yarn. Abay nagyayabang pa sa harap ko? M.A. Nilapag ni Jiang Chen yung papel sa mesa, sabay sabing, "Payag akong ipagpalit tong Race 8 ng Rejuvenation Blood Powder sa Blood Spirit Grass. Sana all ganyan kabilis magkadil." Sumimangot si Lin Yuan at nagtataka, "Anong klaseng Race 8 yan? Ni hindi ko nga naririnig." As if naman importante ka. Agad-agad namang kinuha nung tindero yung papel, gulat na gulat sabay sabing, "Race 8 ng Rejuvenation Blood Powder." Lu, biglang yaman. Nanlaki yung mata nung tindero, halos mahulog pa yung panga sa sobrang gulat. Nakita naman ni Lin Yuan yung reaksyon niya, kaya nagtaka rin, "Anyari? Totoo kaya to?" Excited na tumakbo yung tindero, sabay sigaw. "Papatignan ko kung totoo." Tapos sumigaw pabalik si Jiang Chen, "Yung blood spirit grass ko ibebenta mo na agad ha?" Sagot naman nung tindero, "Basta totoo yan, kahit ibigay pa namin sa'yo ng libre yung blood spirit grass ng Dansek. Huwag ka lang umalis." Napanganga na lang sila Lin Yuan at Zhu Nhi. Nung natauhan, agad-agad na yamakap si Zhu Nhi kay Lin Yun, maluha-luha pa. "Lin Yun Gej, pumayag na si Zuan sa akin eh." Sobrang galit naman ni Lin Yun, sabay turo kay Jiang Chen. "Hoy, basura, akin na yung blood spirit grass na yan. Kung ayaw mong mapahamak, ibigay mo na sa akin." Nanggigil si Jiang Chen sa sinabi niya, kamot ulo pa. "Sino ka ba?" Sa isip-isip ni Jiang Chen, puro na lang ako ginugulo ng lalaking to gusto na atang matiji. Sumigaw din si Zhu Nhi. "Anong sinabi mo? Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa young sect leader ng Thriving Martial Sect namin." Ulit ni Jiang Chen, "Young sect leader ng Thriving Martial Sect." Sabay isip, ba't parang ang hilig akong guluhin ng Thriving Martial Sect? Tinaas naman ni Lin Yun yung ulo niya. "Kung natatakot ka na, lumuhad ka na at magmakaawa, baka sakaling patawarin pa kita." Kumukulo na yung dugo ni Jiang Chen sa galit. Kayong dalawa, biglang may pressure na pinigilan si Jiang Chen, kaya natigil siya sa pagsasalita. Tumawa si Lin Yun sabay tingin kay Jiang Chen. "Oh, anong sabi ko sa inyo? Duwag pala to." Mula sa pinto, may isang matandang lalaki na naglakad papasok, tapos sa likod niya ay isang babaeng nakaputi at nakatikip ang mukha. May nagsalita, "Yin Physique."
Sabi naman ni Jiang Chen. Yin energy to. Nag-isip si Jiang Chen, tapos sabi ulit. Mali, late stage yin physic na pala. Kung hindi niya malulutas yung yin poison sa loob ng 10 araw, siguradong teji siya. Napahinto yung matandang lalaki. Nanlaki yung mata niya at nagtanong kay Jiang Chen, "Little brother, paano mo nasabi yan?" Sabi sa isip nung matanda. Sa isang tingin lang, nakita niya na yung yin physic. May paraan kaya siya para iligtas yung apo ko? Itinuro naman ni Jiang Chen yung babae sabay paliwanag. Kasi naiintindihan ko kung paano mag-transform ang yin, pagkatapos, pwede itong maging yin holy body. Tuwang-tuwa yung matanda. "Little brother, pwede mo bang subukang magpaliwanag pa?" Hindi pinansin si Lin Yun, kaya galit na galit siya sabay sigaw. "Hoy, basura!" Nagpalabas ng energy si Lin Yun sa buong katawan niya sabay lapit kay Jiang Chen. "Para mo na lang ba akong hangin dito?" Cold na sagot ni Jiang Chen. "Ay, oo nga pala, nakalimutan kita." May biglang lumabas na liwanag sabay sabing. "Lumayas ka." Tumalsik si Lin Yun paatras sabay sigaw ng ilang beses. Bumagsak si Lin Yun sa lupa. Awit. Nagpalabas ng malakas na energy yung matanda, sabay tingin ng masama kay Lin Yun. Tinalikuran siya ng matanda sabay sabi, "May pag-uusapan kami ng little brother na to, kung sino man ang pumihil, pananagutan niya ang kahihinatnan." Nakita sa sinturon nung matanda yung token na may pangalang Asher Mountain Snow Sea. Lumapit si Zhu Nhi kay Lin Yun, sabay tingala. Lin Yun Gej, yung nakasabit sa sinturon niya ay Asher Mountain Snow Sea. Inimbitahan ng matanda si Jiang Chen, "Little brother, maupo ka." Magalang naman na sumagot si Jiang Chen, "Masusunod po." Kahit sugatan, sumigaw pa rin si Lin Yun, "Zhu Nhi, alalayan mo kung bumalik sa sect, hilingin natin sa mga elder na tumulong sa akin. Hindi ko kayang kalabanin ng mga tao ng Asher Mountain Snow Sea, pero di ko uurungan yang pobreng basura na yan." Madumi yung mukha ni Lin Yun, sabay gigil, "Ngayon, luluhod siya at magmamakaawa sa akin." Umupo na si Jiang Chen sa mesa. Itinuro ng matanda ng Asher Mountain Snow Sea yung babae, "Xiao Wu, tanggalin mo na yung takip mo para makita ka ni little brother." Dahan-daang tinanggal ni Xiao Wu yung takip niya, nahihiya pa siyang ayusin yung buhok niya. Sabi ng matanda ng Asher Mountain Snow Sea, "Little brother, paano ba matatanggal yung yin energy ng apo ko?" Medyo natulala si Jiang Chen sa ganda ni Xiao Wu. Umubo si Jiang Chen ng ilang beses. "Hindi ko pwedeng sabihin yung paraan, pero pwede kong tanggalin yung yin energy niya, ang kondisyon lang ay dapat nasa tabi ko siya." Nag-isip si Jiang Chen. Rare yung yin holy body, dapat kinukuha na ng mga organization yung mga disipulo na magagaling. Sa isip-isip naman ni Xiao Wu. Ang bastos naman ng lalaking to, hindi kaya papayag si Lolo? Nag-isip din yung matanda ng tuong Son Tuyethai habang hinihimas yung balbas niya. "Hindi mo naman sinasabi kung paano mawawala yung yin energy, paano ako papayag?" Ngumisi si Jiang Chen, "Sabay tayo. Kung hindi ka papayag, bakit ko naman sasabihin?" Tumalikod si Jiang Chen sabay kaway. 10 araw na lang yung natitira sa kanya, bibigyan kita ng 10 araw para mag-isip. Kung papayag ka, hanapin mo ko sa Toan Fern Giao. Seryoso yung mukha ni tuong Son Tuyethai, hindi siya sumagot. Sumabay si Xiao Wu sa paglalakad kasama yung matanda ng Asher Mountain Snow Sea, "Lolo, kaedad ko lang siya," tapos yung pananamit niya. Mapagkakatiwalaan kaya yung mga sinasabi niya? Medyo sumeryoso yung mukha nung matanda ng Asher Mountain Snow Sea, nasabi niya agad yung kalagayan mo, kaya hindi ko pwedeng hindi siya paniwalaan. Isa pa, 10 araw na lang yung natitira sa'yo, wala na tayong ibang choice. Sabi sa isip ng matanda. Siguro siya na yung huling pag-asa. Sa isang alchemy furnace, yakap-yakap nung tindero yung furnace sabay sigaw. Nasaan yung master na nagbigay ng race 8 ng rejuvenation blood powder? Nasaan siya? Asan ng master? Master, di ko alam. Tay, asan ka ba? Tanong ni Jiang Chen habang nakasandal sa poste. Anyare? Anong ginagawa nyo? Tanong ni Jiang Chen, hindi ba kayo nasasaktan? Lu, ningning ang mata ng nagtitinda nang makita si Jiang Chen, iniharap agad ang furnace peel, ikaw nga ang master. Sinunod ko ang recipe mo at nakagawa ako ng peel, tama nga ang rejuvenation powder. Matagal nang nawala ang recipe na to sa mundo, anong pangalan mo, master? Medyo napahiya si Jiang Chen. All sect, Jiang Chen. Nagtitinda, hindi peke ang recipe ng rejuvenation powder. Pwede ko na bang makuha ang blood spirit grass? Napahawak si Jiang Chen sa ulo niya, nakakainis naman ang charm ko, kahit saan ako magpunta, ang daming humahanga. Sim. Tuwang-tuwa ang nagtitinda, syempre naman. Halika, kunin mo na. Lumapit ang isa pa at dala ang blood spirit grass,
ito na po ang Blood Spirit Grass, tanggapin niyo po. Hawak ni Jiang Chen ang Blood Spirit Grass, mukhang may iniisip. Tapos nahiyang napakamot sa ulo si Jiang Chen at nagtanong, pwede bang hiramin ng Peel Furnace at herbs ng Peel Pavilion? Gusto kong mag-refine ng Peel. Sabi ni Jiang Chen sa isip, paano nangyari sa all sect na pati Peel Furnace wala? Awit. Sabay-sabay na sumagot ang mga disipulo ng Peel Pavilion. Gusto ni Master na personal na mag-refine ng Peel, welcome na welcome po kayo. Ang recipe ng rejuvenation powder ay priceless, pwede niyong piliin ang kahit anong gusto niyong gamitin. Sana all. Lumapit si Jiang Chen sa Peel Furnace, itinaas ang kamay, sige, ako na ang, biglang may sumigaw, itigil mo yan. Lumapit si Tung Tang at nagalit, anong ginagawa niyo? Mga Peel refiner kayo pero nawala na kayo ng dignidad, ngumingiti at tumatango sa isang batang walang pangalan, nakakairita. Mga filingero, nagpaliwanag ang mga disipulo, Senior Tung, siya po si. Sumigaw si Tung Tang. Tumahimik kayo. Humarap si Tung Tang kay Jiang Chen, bata, gusto mong gamitin ang mga herbs na yan para mag-refine ng Blood Spirit Peel. Nakapamaywang si Jiang Chen, may alam ka rin pala. Tumaas ang kilay ni Tung Tang, hindi nga ako makapag-refine ng Blood Spirit Peel, sa tingin mo ba makakagawa ka, ang bata-bata mo pa? Huwag kang ang magpanggap sa Peel Pavilion namin. May kapalit yan. May isang Peel refiner na bamulong kay Jiang Chen, Master, si Senior Tung Tang ay third-rank Peel refiner na po simula 10 years ago. Nagtatakang tanong ni Jiang Chen, third-rank 10 years ago. Bahagyang sumimangot si Jiang Chen, naging Peel refiner ako nung 5 years old ako, at naging 9th rank nung 17, ang baba naman ng talent niya, paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na batikyusan ako? Hindi pinansin ni Jiang Chen at inilagay ang mga herbs sa Peel Furnace. Walang kwenta ang daldal. Nanlaki ang mata ni Tung Tang sa ginawa ni Jiang Chen. Sumigaw si Tung Tang, kailangan munang painitin ang furnace bago ilagay ang mga herbs, tapos kailangan pang kontrolin ang temperatura ng apoy. Ginagawa mo pang katatawanan ng Peel refining, itigil mo na yan. Kupal. Nagbubulungan ang mga Peel refiner, master ba talaga siya o scammer lang? Nagkamali ba tayo ng intindi? Marites. Biglang umugang ang Peel furnace, nagulat ang lahat. Ano, mula sa furnace, bumukadkad ang isang lotus flower, nagliliwanag. Slay. Nakanganga si Tung Tang, ito, imposible to. Napahawak sa ulo ang mga Peel refiner. Nanlalaki ang mga mata, pinaka-pure. Grabe, kahit si Senior Tung di kayang gawin yan. Dasher. Tiningnan ni Jiang Chen ang Peel sa kamay niya, mukhang naiinis, pure lang. Sabi ni Jiang Chen sa isip niya, ang mga ordinaryong Peels ay may common, medium, high, superior at pure quality, tapos may yellow, profound, earth at heaven ranks. Dati kahit anong gawin ko, heaven rank agad. Bumaba na talaga ang level ko. Awit. Hindi tiningnan ni Jiang Chen at binato ang Peel, agad namang sinalo ng isa. Itinaas ng Peel refiner ang Peel sa kamay at pinagalitan si Jiang Chen, Master. Pure Blood Spirit Peel. Bakit niyo basta-basta tinapon? Sayang. Sobrang sayang. Gulat na gulo ang buhok ni Tung Tang, nanginginig ang boses, anong por lang? Hindi pa ba sapat ang pure? Malakas na waang narinig. Nanlaki ang mata ni Tung Tang, mas nagulat pa, at sinabi, ito ay, isang Spirit Twin Peel na lumabas sa furnace. Namangha ang lahat nang makita yon. Hindi napigilan ni Tung Tang ang sarili na sabihin, Spirit Twin Peel. Nagbubulungan ang mga nasa labas, paano nangyari yun? Di ba kapag pure na pure ang Peel, dun lang nagpapakita ang Spirit Twin Peel? Mayabang na sabi ni Jiang Chen. Mukhang may alam din pala kayo. Feeling ko nagpapapansin ako eh. Agad nagbago ang asta ni Tung Tang. Ako'y mangmang at hindi nakilala agad ang Master. May pupuntahan pa ba kayo, Master? Baka gusto niyong magpaiwan sa Peel Pavilion. Nagmamakaawa ang mga tao sa paligid. Tama, Master, magpaiwan na po kayo. Maganda ang trato sa Peel Pavilion. Malamig na tumanggi si Jiang Chen, hindi na kailangan. Pinahiram lang ng Peel Pavilion ang furnace. Miyembro ako ng all sect, hindi ako lilipat sa ibang sekta. Loyal. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis, iniwan ang mga tao sa Peel Pavilion na nakatulala. Nag-usap-usap sila, hindi ko akalain na galing sa all sect ang Master. Sabi nila naghihirap na ang all sect, pero sa tingin ko, may Master na sila, walang katapusan ang future nila. May isang nagulat, oy, Senior Tung. San ka pupunta? Sabi ni Tung Tang habang tumatakbo. Tama ang sinabi nyo, kaya ipinapaubaya ko na sa inyo ang Peel Pavilion. Kailangan kong maghandang mag-apply para maging disipulo ng all sect. Pagdating ni Jiang Chen sa labas ng sekta, napatigil siya.
Pinagalitan niya ang sarili, paano pati kalabaw na nakaw pa? Mukhang kailangan kong lakarin ang 30 linato. Awit. Biglang naamoy ni Jiang Chen, may naamoy akong masarap. Ano kaya yun? Sa isang sulok, nagkakainan ang mga nagnakaw ng kalabaw ni Jiang Chen. Inihaw natin ang kalabaw nila, sigurado maglalakad pa uwi yung dukhang yun. Tama, ang galing ng naisip mo, pero ang bango ng kalabaw? Nang makita ni Jiang Chen yun, nagngangalit siya sa galit. Kalabaw ko, yun na lang ang natitirang kalabaw ng all sect. Nang makita ng mga magnanakaw si Jiang Chen na nakatayo hindi kalayuan, inasar pa siya. Sect leader ng all sect, masarap pala ang kalabaw na sinasakyan. Oh, gusto mo bang tumikim? Hindi na nakapagpigil si Jiang Chen. Isa akong God King, ayoko sanang patulan kayo, pero mukhang kailangan ko kayong bigyan ng leksyon. At walang awa niyang tinuruan sila ng leksyon. Face slapping. Tumilapo ng mga nagnakaw at sumisigaw sa sakit. Iyak malala. Sumigaw ang natitirang magnanakaw. Ang yabang mo ah, nanggugulo ka pa sa Green Cloud Town. Teji na, napakunot noo si Jiang Chen sabay sabi. Papatikim din kita ng bangis ko. Ibang level to, sabi ni Jiang Chen. Ang galit ng Diyos, di kayang labanan ng mga mortal. Bumagsak yung isa sa lupa, dumudugo ang bibig. Awit, galit na galit siya, ikaw. Nagulat ang mga nanunood sa eksena. May mga nag-alala pa para sa kanya, bawal ang gulo dito sa Green Cloud Town, lalo na kung tao. Hinaras mo pa yung mga guard. Lagot ka, at ano yung profound sunset? Pabayda masyado, hihirapan ka nilang makalabas ng Green Cloud Town. Dumating si Chief Wang sa eksena. Hoy bata, ginugulo mo ang Green Cloud Town, hindi mo ba ako kilala? Nagbubulungan yung mga tao sa paligid. May bardagulan na naman. Si Chief Wang, nasa body tempering realm na yan. Yung batang yan, sinaktan yung 4 na guard, siguradong hindi makakatakas. Tiningnan lang siya ni Jiang Chen. Kung gusto kong umalis, sinong pipigil sakin? Napansin niyang nasa body tempering realm na pala yung isa. Medyo mapapahirapan siya, mukhang kailangan ko ng seryosohin to. Anong skill kaya pwede kong gamitin? Sige, paglalaroan na lang kita. Si Chief Wang ang unang umatake. Nanggugulo ka sa Green Cloud Town, gusto mo na atang mamatay? Lion Fist. Ngumisi si Jiang Chen. Dark Light Sky Dance. Gulat ang mga nanunood. Isang malakas na tunog, at bumagsak si Chief Wang, duguan. Iyak malala. Hindi siya makalaban, gigil na gigil, ikaw. Paalala ni Jiang Chen. Sa susunod, hindi na to ganito. Gulat ang lahat sa ginawa ni Jiang Chen, anong ginawa niya? Ang bilis. Yung guard na yun, nagmamayabang dito sa Green Cloud Town, tapos natalo lang bigla. Natigilan si Jiang Chen. May dumaang espada sa harap niya. Mayabang na sigaw ng young master ng flourishing martial sect. Hoy hampas lupa, napakayabang mo kanina sa Pil Pavilion. Tingnan natin kung sinong sasagip sa'yo ngayon. Nakita ni Jiang Chen, kakilala. Ikaw na naman, paulit-ulit mo na lang akong ginagalit. Alam mo ba ang consequences? Biglang may sumugod na iba, hindi nakapaghanda si Jiang Chen. Hindi na siya nagsalita, umatake agad. Tuwang-tuwa si Sheng Linyun, consequences. Sabi nung guard ni Sheng Linyun. Subukan mong galawin ang young master namin sa flourishing martial sect. Mapang-asar na sabi ni Sheng Linyun, hampas lupa, takot ka na? Lumuhad ka ngayon at dilaan mo yung sapatos ko, papalayain kita. Pinunasan ni Jiang Chen yung dugo niya, tiningnan niya yung mga yun. Nasa nascent origin realm. Galit na galit siya, nagliliyab yung mga mata niya. Nagagalit ako sa mga sinasabi mo. Pang-aasar ni Sheng Linyun. Anong magagawa ko kung galit ka? Di hamak na mas malakas yung elder namin sa flourishing martial sect kaysa sayo na nasa spirit realm lang. Tapos nagutos siya, dakpin niyo yan. Sumunod agad yung 2 tauhan niya. Dumating si Tungtang at sumigaw. Tingnan ko lang kung sinong magtatangkang manakit sa Grandmaster. Umalis ka. Tuwang-tuwa si Jiang Chen nang makita si Tungtang. Mukhang hindi ko na kailangang lumaban ngayon. Nagulat si Young Master Sheng Linyun sa paraan ng pagtawag ni Tungtang. Grandmaster Tung, huwag kang magpaloko dyan. Anong Grandmaster ang pinagsasabi niya? Galit na galit si Tungtang. Tumahimik ka, bisita namin sa Pil Pavilion, sasaktan mo. Hindi ba kaya ng flourishing martial sect nyo, o hindi namin kayang gumamit ng espada? Gulat ang lahat. Ano, hindi ba't baguhan lang siya sa sect na yun? Paano siya naging bisita ng Pil Pavilion? Bisita ng Pil Pavilion, si Grandmaster Tungtang, yung number 1 alchemist dito sa bayan, ipagtatanggol to. Hindi kaya nagkakamali tayo? Nagmamaktol si Sheng Linyun. Grandmaster Tung, naimbestigahan ko na siya. Baguhan lang siya sa Profound Sun Sect.
Anong karapatan niyang maging bisita ng Peel Pavilion? Sigaw ni Tung Tang. Karapat-dapat man siya o hindi, wala kang pakialam. Yung flourish ang martial sect nyo, low-tier sect lang, nagmamayabang na kayo sa Peel Pavilion namin. Kahit pa first-rate sect kayo, hindi kayo basta-basta makakagulo sa Peel Pavilion. Nag-isip si Sheng Lin yun. Pinuprotektahan ni Tung Tang si Jiang Chen gamit ang pangalan ng Peel Pavilion. Kung itutuloy ko to, baka magalit ang Peel Pavilion. Kaya nagdesisyon siyang umatras. Grandmaster Tung, di naman ganun. Lagi kaming friendly sa Peel Pavilion. Paalam na po. Tapos inutusan niya yung mga tauhan niya. Umalis na tayo. Sumunod yung dalawang guard. Hindi kalayuan. May ilang taga Peel Pavilion na may dalang sandamakmak na gamit. Hila-hila yung cart. Pawisan na pawisan, Grandmaster, bakit ka ba nagmamadali? Halos di na namin kayo maabutan. Ayon, nahabol ka na rin namin, Grandmaster. Napairap si Tung Tang. Hindi ba namin kayo pinapakain sa Peel Pavilion? Bakit sunod kayo ng sunod? Tapos bamaling siya kay Jiang Chen at masayang nagsalita. Grandmaster, nasugatan kayo. Siguradong hindi yan palalampasin ng flourish ang martial sect. Gusto nyo bang samahan namin kayo pabalik sa Profound Sun sect? Para makagawa kami ng pills para pagalingin kayo. Nagulat si Jiang Chen. Balak nyo bang ilipat yung Peel Pavilion sa Profound Sun sect? Walang hiyahiyang sumagot si Tung Tang at yung iba, pupunta lang kami sa Profound Sun sect para magpasil. Pupunta lang kaming magbakasyon doon. Tama, napabuntong hininga si Jiang Chen. Nag-isip siya, buti na lang at nandito si Tung Tang, kung hindi, mapapahamak ako dito. Pagkatapos ng ilang sandali, nagdesisyon siya. Sige, tara na. Tama, kumuha kayo ng mga mules para masakyan, at dalhin nyo yung gamot at cauldron. Tuwang-tuwa si Tung Tang at yung iba, sige po. Huwag kayong mag-alala, dala na namin. Umalis si Jiang Chen at yung mga taga-Tung Tang, nagtataka yung mga taong nakatanaw, si Grandmaster Tung ba yun? Yung number 1 alchemist dito sa Green Cloud Town, sumusunod lang sa leader ng Profound Sun sect. Kung ganun kayang respetuhin si Grandmaster Tung, mukhang magaling na yung bagong leader ng Profound Sun sect. Baka maging malakas na ang Profound Sun sect. Si Xiao Yu at ang kanyang lolo, nakatayo malapit, saksi sa lahat ng nangyari kay Jiang Chen. Nagtanong si Xiao Yu sa kanyang lolo, habang inaayos ang kanyang sombrero, sino ba talaga siya? Anyari, mukhang ginagalang siya ng mga alchemist. Sagot ng lolo ni Xiao Yu, hindi ko alam. Pero sa nakikita ko, hindi siya nagluloko nung sinabi niyang kaya niyang gamutin ka. Mukhang malungkot si Xiao Yu at nakayuko, pupunta pa ba tayo sa All Soul sect, lolo? Kinapa niya ang kanyang balbas, pupunta tayo, pero hindi pa ngayon. Pag-iisipan pa natin. Isang oras ang lumipas, dumating si Jiang Chen at ang mga taga Dan Pavilion sa All Soul sect. Si Lu sect leader, gulat na gulat at hindi makapaniwala, nauutal na nagsalita. Jiang Chen. Lahat ng 12 Grandmaster ng Dan Pavilion gusto magstay sa All Soul sect natin. Lu, kalmadong sagot ni Jiang Chen, sa tingin ko, oo. Si Tung Tang at ang iba pa, halata sa mga mukha nila ang excitement. Tuwang-tuwa naman sa loob si Lu sect leader. 12 alchemist. Ang All Soul sect ay for the win na. Magalang na tanong ni Tung Tang, Grandmaster, saan po kami titira? Sagot ni Jiang Chen, sumunod kayo sa lalaking yan, sabihan nyo siyang ayusin ang tutuluyan nyo. Tapos nagbilin pa siya, magpapahinga muna ako at iinom ng mga pills para mag-cultivate. Huwag niyo akong istorbohin kung walang importante. Nagtatakang tanong pa rin si Tung Tang, pwede po bang itanong, Grandmaster, anong rank po yung pills na ginawa niyo kanina? Sagot ni Jiang Chen habang naglalakad palayo, Mystic grade lang. Pwede na siguro. Mukhang guminhawa ang loob ng mga taga-Tung Tang, Mystic grade lang pala. Si Lu sect leader naman, todo asikaso sa mga bisita, mga Grandmaster, tara na po. Pero parang may mali, Mystic grade lang. Samantala, si Jiang Chen, tutok na tutok sa kanyang cultivation. May isang bagay na nabuksan muli. Napuno ng liwanag ang buong katawan ni Jiang Chen pati na ang kanyang kwarto. Pagkatapos ng ilang sandali, dumilat si Jiang Chen, as expected, kulang ang effectivity ng Mystic grade Blood Spirit Pill. 2 spiritual meridians lang ang nabuksan. Buti na lang at marami palang dalang materials yung mga alchemist, kapag nagawa ko lahat to. Biglang, kumari pa ng takbo si Jiang Liu papunta sa kwarto ni Jiang Chen. Boss, agad na inalalayan ni Jiang Chen si Jiang Liu. Anong nangyari? Sumagot si Jiang Liu, Boss, umatake na ang mga taga-Vigorous Martial Sect. Nagtraidor na ang lahat, si Lu sect leader na lang ang lumalaban. Galit na sagot ni Jiang Chen, yang Vigorous Martial Sect na naman.
Akala ba nila madali kaming apihin sa All Soul Sect? Sa labas, pinangunahan ni Lin Yun ang kanyang mga tauhan sa harap ni Lu Sect Leader. Mayabang na sabi ni Lin Yun, Lu Qingchen, umabot na sa ganito pero lumalaban ka pa rin. Ano ba? Basta't isuko mo sa akin si Jiang Chen, sisiguraduhin kung hindi ka mamamatay. Sumiganda pa ang mga alipors ni Lin Yun, oo nga, Lu Qingchen. Huwag ka nang lumaban, hindi worth it si Jiang Chen. Sumama ka na lang sa amin sa Vigorous Martial Sect, sigurado ang masarap na buhay. Desidido si Lu Qingchen, mula nang sumali ako sa All Soul Sect, naging miyembro na ako ng All Soul Sect, kahit mamatay ako, magiging multo ako ng All Soul Sect. Wala akong gusto kay Jiang Chen, pero siya ang sect leader ngayon ng All Soul Sect. Hindi ko siya isusuko para lang mabuhay ako. Napahanga si Jiang Chen na nakikinig sa likod, grabe naman, napaka-loyal ni Lu Qingchen sa All Soul Sect. Lumapit siya sa mga taga Lin Yun. Ikaw na naman, Lin Yun? Matapang na sagot ni Lin Yun, Jiang Chen, sa wakas lumabas ka na rin. Nandito ako para maningil ng buhay. Ma-rights na to. Ngayon ang araw ng kamatayan mo. Sigaw ni Tung Tang, Lin Yun, ang yabang mo. Ganyan ka ba makipag-usap sa isang Grandmaster? Hindi mo ba kami kilala na taga Dan Pavilion? Nakangising sagot ni Lin Yun, Grandmaster Tung, pinatay ni Jiang Chen si Elder Feng Wu, dapat siyang magbayad. May kinalaman ba dito ang Dan Pavilion? Nag-alangan si Tung Tang, walang maisagot, Sabi rin ni Jiang Chen, personal na away ko to sa Vigorous Martial Sect, huwag ka nang makialam. Nagtaas ng boses si Lin Yun na balitaan kung sira na ang altar ng All Soul Sect, pati na ang Defense Formation New, ngayon na ang katapusan ng All Soul Sect. Ngumisi si Jiang Chen. Talaga, tama ka nga yata, salamat sa pagpapaalala mo, mukhang kailangan ko nang maghanda. Pagkatapos magsalita, itinaas ni Jiang Chen ang kanyang kamay, isang nakakatakot na enerhiya ang bumalat sa paligid, nagtataka ang mga taga Lin Yun. Ano to? Hindi to ang lakas ng Defense Formation. Ano to? Sumugod si Jiang Chen habang sumisigaw, para malaman niya, ito ang lakas ng Divine Wind Spirit Seal. Sinuntok ni Jiang Chen ang dibdib ni Lin Yun, dumura ng dugo, sumigaw at napahawak sa kanyang dibdib. Anong ginawa mo? Nawala na ang cultivation ko. Babala ni Jiang Chen, kung maglakas loob ang Vigorous Martial Sect na atakihin ang All Soul Sect sa loob ng 10 araw, hindi na mawawala ang Wind Spirit Seal na nasa katawan mo. Limitado lang ang naiwang spiritual sense ng mga disipulo, kaya naubos na ang lakas nito. Mukhang kailangan ko nang maghanda ng susunod na plano. Pero hindi pa rin natakot si Lin Yun, tumawa pa rin siya at hinamak si Jiang Chen, isang maliit na Upper Spirit Realm Cultivator, anong magagawa ng isang seal? Nakakatawa, pagkatapos ay nag-utos siya, nasaan ang mga Origin Realm Elder? 3 tauhan ang nagpalipat-lipat ng kanilang spiritual power kay Lin Yun. Pero bigla na lang bumulwak ang dugo sa mata, ilong, at buong katawan ni Lin Yun. Gulat na gulat siyang sumigaw sa sakit. Anong nangyayari? Itigil niyo to. Paalala ni Jiang Chen, maliban na lang kung magsakripisyo ang isang Dao Realm Cultivator ng kanyang life essence para tanggalin ang seal sa'yo. Ako lang ang makakatanggal ng Wind Spirit Seal? Tatagal lang yan sa katawan mo ng 10 araw, pagkatapos ng 10 araw kusa na yang mawawala. Kung maglakas loob ang Vigorous Martial Sect na atakihin ang All Soul Sect sa loob ng 10 araw, buhay mo ang magiging kapalit. May lakas pa ring loob si Lin Yun na magsalita, 10 araw lang pala mawawala ang seal? Hindi niyo pa rin matatakot ang Vigorous Martial Sect. Nakitang parang hindi pa rin siya natatakot, ngumisi si Jiang Chen. Hindi matatakot, talaga. Pagkatapos, gumawa si Jiang Chen ng isang formation gamit ang kanyang spiritual power at itinulak ito kay Lin Yun. Hindi kinaya ni Lin Yun ang sakit at sumigaw. Hala, yung spiritual veins ko, anyare. Sumigaw si Jiang Chen, umalis na kayo. Wala nang nagawa si Lin Yun, napilitan na lang siyang sumunod. Agad siyang inalalayan ng mga tauhan niya, Young Master. Uuwi na po tayo. Magpahinga na lang po kayo, hintayin na lang natin ang 10 araw. Wala nang nagawa ang grupo ni Lin Yun kundi umalis. Nag-aalala si Lu Qingchen, anong mangyayari sa loob ng 10 araw? Sira na ang protection formation natin. Baka kayang durugin ng Sheng Wu Sect ang Myriad Sect sa loob ng 10 araw. Seryoso si Lin Yun, kailangan ko lang ng 10 araw. Pagkatapos asikasuhin si Lin Yun, tinawag ni Jiang Chen si Tung Tang. Samahan mo ko sa Asher Cloud Town. Nagtataka si Tung Tang. Master, bakit kailangan pa nating pumunta sa Asher Cloud Town? Nakangisi si Jiang Chen. Siyempre, para paghandaan ang Myriad Sect. Lumipat ang eksena sa Asher Cloud Town, sa loob ng Formation Pavilion. Dumating na sina Tung Tang at Jiang Chen.
Pumasok si Jiang Chen sa loob ng Formation Pavilion. Nagtataka si Tung Tang, Master, anong gagawin natin dito? Sagot ni Jiang Chen, bibili ng materials. Paalala ni Jiang Chen,